The crisis is very, very clear. March 2020. COVID-19 is spreading all throughout the country. Nagbago ang takbo ng buhay sa buong bansa. COVID-19. Nasanhi ng virus na SARS-CoV-2 ay isang pandemya na nagkaroon ng malalim na epekto sa bawat aspeto ng buhay. Ang paglaganap ng sakit ay nagsimula noong December 2019 sa Wuhan, Hubei Province sa China, kung saan ay ulat ang mga unang kaso ng pulmonya na hindi matukoy ang pinagmulan. December 31, 2019, naitala sa country office ng World Health Organization sa China ang isang uring respiratory infection na hindi alam ang pinagmulan. Pagdating ng January 7, 2020, inanunsyo na bilang isang novel coronavirus ang pinagmulan ng infection. Tinawag itong 2019 nCoV, na siya ngang naging dahilan sa pagkakaroon ng tinatawag na new normal. Stress. Challenging. Nagpunta ang aming pangkat sa iba't ibang lugar upang alamin ang iba't ibang kwento sa likod ng pandemya. Kasi hindi naman ko expect na magkakaganon eh. Nabigla na lang kami. Nabigla na lang ako kung ba't nagkaganon. Eh di ba nga galing nga ng China. Siyempre, hindi ko alam paano nangyari yun. Parang tinanggap na lang kung anong dumating at umiwas na lang, di ba? Nagpa-inject tayo. Sana naman huwag mangyari ulit. Umiwas na kasi naka-experience na tayo ng ganun eh. Dapat aralin na kung ano yung dapat Napagdaanan. Magandang araw. Ngayon naman ay naririto kami upang humingi ng panayam sa ating mga tricycle drivers patungkol sa kanilang karanasan noong naganap ang pandemya at kung ano ang naging epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ako si Hailey Lapus at kasama ko ngayon si Tatay Maki Kamanya sa Barangay Mambogwan. Ako naman si Charlie Amon. Kami ay mag-aaral ng Cavite State University at ngayon naman ay kukunan natin ng panayam si Tatay Maki Kamanya. So magandang hapon, Tatay Maki. So paano po naapektuhan ang inyong kabuhayan? Malaking epekto. Limitado ang hindi kami nakabiyahe noon. Matagal kami bago nakabiyahe. Kung nakabiyahe, pa isa lang sakay, hindi pwedeng magiging dalawa. Kaya sobra hirap. Sa barangay, guguardia kami sa mga kanto, yung kami nagbabantay ng mga lumalabas na tao. Nung hindi po kayo makapagbiyahe, yun po yung ginawa niyong pamalit po dun para makakuha pa rin ng pera. Pag-guardia po sa barangay. Ay, paano po naging sitwasyon since nabanggit niyo po na tigi-tigisa lang ang pwedeng sumakay? Paano po naapektuhan ang kita niyo sa pang-araw-araw? Ang malaki. Bukod nga doon sa matagal pa bago binigyan ng biyahe na matagal talagang walang biyahe. Hindi pwedeng tumakbo. Buwan ang binilang na hindi kami pwedeng tumakbo. Bago malawa, binigyan nga pa isa lang sakay. Ganoon lang, hindi pwedeng maging dalawa. Hindi pwedeng. So sa mga panahon po na buwan ang binilang na hindi po tayo nakabiyahe, paano po tayo natulungan ng gobyerno o meron po bang mga tulong na naibigay? Merong minsan, merong inibigay ang CRCC o barangay. Kapos, hindi iba talaga yung hanap buhay mo. So, nung medyo lumawag naman po yung medyo pinayagan po tayong makabiyahe, paano naman po ninyo napanatili po yung kaligtasan nyo po at ng mga pasahero po na sinasakay nyo? May mga ginawa po ba kayo or kailangan pong gawin yung pasahero nyo para po? Kung nila nang harang yung para huwag kayo magkaharap. Nalagyan ng plastic. Sa panayam na ito, malalaman natin kung ano ang kwento sa likod ng mga karanasan ng isang empleyado sa panahon ng pandemya.
Kasama natin ngayon si Ma'am Charlotte Amon upang ibahagi ang kanyang mga naging karanasan noong COVID-19. Pwede po ba namin malaman ano-ano po yung mga hamon na hinarap nyo bilang isang worker noong pandemya? Palagay ko yung isa sa pinakamalaking hamon was nung dineclare yung lockdown sa office wherein we needed to go home. So, hindi namin alam kung paano mag-a-adjust at itutuloy-tuloy yung work namin kasi so we used to work sa office, so lahat ng mga kailangan namin sa office nandun. So now nasa bahay ka mag-work without, everything was emergency, so walang planning, so doon pa lang kami mag-iisip ng mga gagawin. Pag-uwi namin the following day, doon pa lang kami nag-meeting ng mga boss namin kung paano i-continue. Ano ang mga aral na natutunan mo bilang isang employer or employee noong panahon ng pandemya? To have an emergency fund. Kasi you'll never know kung anong pwedeng mangyari. Like for example, bigla nag-lockdown, bigla kang mawalan ng work. So, well, wala kang sweldo, di ba? So, if you will not have an emergency fund, paano ka magsusurvive? If you have savings kahit paano, you'll have enough money to survive during this mga pandemic. Ano naman po yung naging epekto nito? So, since nabanggit nyo na po, nakaramdam kayo ng stress, or ano naman po yung nagawa nyo or ginawa nyo para malampasan po yung stress na nararamdaman nyo? Siyempre, nakaka-stress ng pandemic kasi every time you watch TV, may namamatay, tapos tumataas yung percentage, di ba? So, you never know kung ikaw na yung susunod or one of your family members, di ba? So, nakaka-stress talaga. So, what I did, syempre nanood tayo ng K-drama. Yeah, ano naman pong K-drama yung pinanood? Syempre yung Crash Landing on You. Yes! So, para medyo mawala yung stress at hindi ka mag-isip about pandemic. Likas sa kaalaman nating lahat kung gaano kahirap para sa mga manggagawang Pilipino ang humarap sa pandemyang ito. Marami sa kanila ang napilitang humanap ng bagong trabaho o papagkakakitaan, marami rin sa kanila ang nalugmok sa pinansyal na mga problema dahil sa katakot-takot na problema ang nabunga dahil sa pandemyang ito. Ngayon naman ay alamin natin ang mga naging karanasan o ang kwento ng mga guro at estudyante sa likod ng pandemya. Sobrang hirap mag-adjust kasi yung time mo pabago-bago, tapos may time din na nagka-crowd kasi hindi natin gawin, kaya sobrang hirap mag-adjust time ng pandemic. To be honest, wala akong natutunan. Nag-pandemic is mag-grade 7 ako. So nung grade 6, consistent with honors elementary. Tapos nung grade 7 and 8, which is the pandemic days, nagka-line of 7 ako kasi hindi nga ako nag-aaral. Sir, paano mo in-adjust ang yung teaching methods mula face-to-face patungo sa online learning? Actually, may time, parang that is year 2021 that from modular, there is an implementation of the limited face-to-face. Konti lang yung mga students that time kasi hinihingan sila na parents' consent na kung sila ba ay tutuloy for a face-to-face classes, no? So, siguro mga 20 to 25 lang ang pumayag per strand dito sa school. Mahirap siya kasi unang-una, kailangan mo ulit bumalik dun sa track mo wherein from arranging papers, from sorting papers, modules, no, na hindi naman kadalasan na ginagawa din ni teacher, na ginawa namin for a year, no, part of that year, kailangan namin bumalik sa personal teaching namin or sa face-to-face classes. Ang unang mahirap doon ay yung pag-qualify ng mga contents ng paper mo or yung tool mo. Kasi merong tinatawag na most essential learning competencies, no? Yung dating learning competencies, kinopress siya, and then
nung kinompress siya, medyo, syempre, kailangan mag-adjust si teacher just kung ano yung mga dapat na lang ituro. Pangalawa, syempre, yung readiness si teacher, syempre. No, laging tinatanong yung readiness ng student when it comes to limited face-to-face during the COVID-19 pandemic. Pero they haven't asked teachers kung gaano ba ka-ready si teacher. So, I think yun ay isa sa mga adjustments na posibleng or na ginawa ko during pandemic. So, Yung classes po, syempre po yung mga technical difficulties po, nakakapahirap din po sa mga estudyante and also po sa mga teachers para maihatid po yung pagtuturo, yung lessons po sa mga estudyante. Paano niyo po nasusolusyonan yung ganun kasi? Meron tayo dito na lesson plan, right? No? Yung lesson plan eh, syempre importante siya sa lahat ng teacher kasi yun ang magsaserve as their plan, no? Ano bang gagawin mo for that day? Ano yung mga materials na isa-set mo and all? Yung mga materials na yun, syempre, dapat kung natuto ka na doon sa setup ni pandemic, meron ka dapat plan A, meron ka din dapat plan B, meron ka din plan C hanggang mag-Z yan, or kung maghanggang number ka na. No? So, importante yung may plano. Kunwari, yung nasabi ko nga kanina, yung application hindi gumana, meron ka bang readily made na presentation para mapakita sa kanila yung itsura. So, dapat nagtita ng screenshots na kung ano yung pipindutin, ano yung gagamitin, ano yung ilalagay, ano yung gagawin. Tapos, pagkatapos nun, kung wala ka din namang presentation, dapat meron kang ready na tangible material like meron kang mga tar papel, okay, makakatulong yun so that the information or the knowledge will continue to be delivered. Okay. Sir, sa tingin niyo po ba, enough po ba yung support ng government sa inyong po mga lugar? Siguro, I will make it short para maintindihan siguro, para hindi ko na ma-elaborate ng todo. Though delayed, meron pa rin accountability sa school, may responsibility pa rin sa school. So, yung management ng school, isa din sila sa mga working committees doon sa part na yun, kung gaano kabilis na deliver instructions, gaano ka-supportive yung schools sa teachers. Kasi kung di ba, alam niyo, parang yung government na-delay na, kamusta yung school? Ano yung standard school? Ano yung nagawa ng school? Okay, thank you so much. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pandemya, may mga iba pang sektor na patuloy na nagsisilbi. Ang mga frontliners, medical workers at mga lokal na opisyal na buong tapang na nag-aalay ng kanilang serbisyo sa ating komunidad. So, nung una pong sinihat po yung COVID, ano po yung mga nag-pag-ibig? Nung nagkaroon ng pandemic, pinatupad ng barangay curfew, then may mga checkpoint bawat kanto. Hindi basta pwedeng lumabas pag wala kang ID na quarantine pass ka. Kasi iba yung category kasi ng quarantine pass eh. Para doon sa single na pwede ka lumabas, yung may para sa volunteer, tapos yung frontliner, sa medical na. So, parang may limit lang yung paglabas ng bawat tao po sa barangay. May limit. Hindi pwede magpagala-gala pati mga bata. Para hindi po maapektuhan ng kumakalat ka na sa COVID-19. Oo. Tsaka hindi pwede lumabas kung walang face mask, may shield. So, number one yung face shield, pinahuhulihan kung may nakikong nalat. So, tapos lagi may pantay sa mga checkpoint. Yes. Kukunan na po namin ng panayam ang mga naging hakbang ng barangay. So, ano po ang naging epekto ng pandemya sa lokal na ekonomiya ng barangay? Panahon po ng pandemya? Unang-una, yung mga may business, siyempre, nagtaas ang mga bilihin, tapos hindi ka basta-basta makakabili at hindi ka pwedeng lumabas dahil kasi mag-aalala ka baka mahahawa ng sakit na yan, kaya hindi ka basta makakalabas. Malaki ang naging epekto at maraming tao ang natakot. Salamat po. Ngayon naman, ating ipanayam ang ating Secretary na Mr. Del Mundo sa itong tanong. Anong mga hakbang or ginawa ng inyong barangay upang matiyak ang mga vulnerable na sektor, halimbawa ng matatanda,
PWD at mga pamilyang mababa ang kita ay nakatanggap ng sapat na suporta noong pandemya. So katulad ng binanggit nga niya na that time naman yung mga PWD, senior at talagang pinagbabawal na talaga. Tulad ko, senior ako, hindi ako pwede lumabas. So yung anak na lang lumalabas. Isa nga lang talaga. Saka hindi ka pwedeng lumayo. Hindi pwede lumabas kasi pag lumabas ka, alala kong lockdown, hindi ka makakabalik. Ngayon, yung para sa ginagawang para matiyak namin na hakbang ginagawa ng barangay, una-una, kung hindi sila makalabas, ang barangay ang lumalapit sa pamilya. Pinupuntahan siya, nagkakaroon kami ng checkpoint doon, isang naglalagay ng tent para malapit sa nila, pupunta roon. Then may tanod niya yun, may makagawan, pupunta roon para mabigyan ng tulong, gamot, pagkain, kung man nag-sponsor, o dinadalan sila. Kasi kung sila panlalabas, medyo mahirapan sila eh. Talang barangay, serbisyo kasi ng barangay yun eh. So, kung baga sa may masdan sila, okay na sa kanila. Tayo, tatakot pa. Pero ang barangay, palibas sa serbisyo yun, kahit may kaba, ang ginagawa niya para matulungan niya ng vulnerable sector natin dito. Ito po yung pinakamahalagang aral na natutunan natin. Totoo Kung yan. sakaling makulit, pero wag naman sana, magkakaroon na po tayo ng aral mula sa fake news na pandemic na nangyari. So, siguro ito po yung magiging natin na natutunan natin mula sa tulong sa gobyerno para matuto na tayo sa pandemic na nakaraan and magampanan po natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan magkakaroon man ng mga Panibagong ano naman. Oo. Kailangan So, talaga lagi laging ready. handa. Oo. alam po natin na paano susunod sa DOH, sa barangay, and para maiwasan po at hindi nalugna. Ayan. Ang hamon ko, binabanggit ni Coach Enchi rito, yun ang number one hamon sa amin dito, yung makuha yung mga tao. Kasi ayaw nila eh. Talagang tatakot sila, ayaw magpabakuna. So paano gagawin mo dyan? So kailangan i-orient mo sila, usapin mo sila, pupunta mo sila bawat bahay. Kasi natakot, kasi ayaw nila eh. Nabalik ko ng balita, yung mga naturokan namatay din. Diba? Natakot sila. Andun pa rin yung yung apprehension na baka hindi totoo ito. Diba? Kasi nandami namatay. Oo, isip ka na eh. Kasi isip pa rin. Lalo kung senior na. May senior, pag tinurukan, kinapakasan, patay. Natakot nga ikaw. Kasi nga, makikita ko pa sa ospital, may ambulansya nga dinala doon, wala ka naman sa ospital, antok sa labas. Pupunta na naman doon yung doktor. Kung sa case naman sinasabi niya, wala naman pwesto, wala naman lugar. Kailangan dali ka sa ibang lugar, Laguna. Puno kasi yun. Kasi kayo maligid pa siguro. Kami na-experience namin yun. Yung ganong senaryo na mabigat. Mabigat. May staff lang bilang parang officials, mahirap, paliwanag na sulit, pumunta po kayo, sumunod kayo sa ng gobyerno. Hanapan pa kayo ng kulang sa gamot. Maraming challenges yun eh. Alam po namin na sensitibo po yung topic na to kasi po narinig po namin sa inyo na mismong pamilya nyo po yung naka-experience, mismong kayo po bilang official po, nakita nyo po yung hirap ng mga mamamayan ng barangay na to. Maraming salamat po dahil binigyan nyo po kami ng oras upang bigyan ng buhay yung gagawin po namin dokumentaryo. Pinapangako po namin na yung dokumentaryo po ito magiging aral din po sa mga kapwa namin mag-aaral. Salamat po. Umaga, narito po tayo sa Barangay Mambog 1, Barangay Health Center, kung saan kukunan natin ng panayam ang mga naging frontliner noong panahon ng pandemic. Ako po si Charlon Amon. Ako naman po si Joella Pereira. At ngayon, ating papanayamin si Ginang Morada upang alamin ang kanyang naging mga experience at mga naging tugon ng Barangay Health Center noong panahon ng pandemya. Magandang umaga po, Ginang Morada. Kami po ay mga estudyante ng Cavite State University at kukunan po namin ng panayam kung ano po yung mga nangyari noong panahon ng pandemic. Good morning. Okay po, good morning po, Miss Morada. Ang una po naming katanungan ay, ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo bilang isang healthcare worker noong pandemya ng COVID-19? Naku po, sobrang hirap.
bilang frontliner, nandun dapat yung awa mo sa tao, yung pasensya. Kasi may mga pasyente kami noon na sobrang na-stress talaga sila. Gawa nung pag sinabi mong nagkaroon sila ng COVID, nandun na lagi yung takot, pati kapitbahay, natatakot na dumungaw, wala silang makausap na kapitbahay. Kami naman, siyempre, kailangan nila yung suporta, yung ipakita mo na hindi ka natatakot sa kanila, na hindi ka natatakot mahawaan, parang lahat sinakripisyo namin noon. Para lang masuportahan mo ba yung nararamdaman nila, na mawala yung takot nila. Sa kabila noon, may mga siyempre nag-failure, namatay, daming namatay, di ba? Kung tutuusin mo, yun yung panahon na sobrang nasaktan ang maraming tao. Sa damdamin, yung sa physical, sobrang hirap. Kaming mga frontliner noon, ito kasama ko, mga BHW ko, madami kami. Yung wala ng tao na naglalakad sa kalsada, kami nandyan. Pero, siyempre, mayroon naman kami gamit PPE, may naka-gloves kami, mayroon nagbigay naman ng suporta ang DOH, siyempre, para kami ay maprotektahan. Pero hindi maiwasan, kami rin naman naging biktima ng COVID. Ako nagkaroon ako noon ng COVID, nag-positive ako. Pero awa ng Diyos, nakaligtas ako. Ilang pang tapos na tanong na lamang po. Since nagkaroon na po tayo ng experience sa mga nangyari sa pandemic and nagkakaroon po na medyo babala na magkakaroon pa ng mga ibang papasok, ng ibang sakit. Ano pong mai-share nyo na aral na natutunan nyo po sa pandemic para hindi na po natin maulit pa yung mga nangyaring hindi maganda during pandemic? Unang-una mag-ingat. Saka sana yung DOH, yung WHO, lahat ng parating na sakit na alam na nila, sana magkaroon tayo ng vaccine para maprotektahan tayo. Mayroon tayong panlaban. At saka magdasal, mag-ingat po. Ganun lang po. Maraming salamat po. Alam po namin na medyo sensitibo at medyo naungkat natin ang mga hindi magagandang nangyari noong panahon ng pandemic. Pero magiging aral po ito sa lahat ng mga manonood para maiwasan at malaman kung ano mga gagawin pag nangyari ng mga ganitong sitwasyon. Okay. Maraming salamat po. Marami sa atin ang nagulat, nanibago, natakot at hindi alam ang gagawin ng lumaganap ang COVID-19. Iba't iba ang naramdaman at naging reaksyon ng bawat Pilipino. Ang bawat isa sa atin na hindi rito naging handa kaya naman tayo ay lubos na nahirapan sa dulot ng COVID-19. Napakaraming pagbabago sa ating buhay na kailangan nating sanayin ng ating mga sarili sa new normal. Napakahirap ng ating naging karanasan sa COVID-19. Nakakapanlumo, nakakalungkot at nakakatakot na sa bawat balita ay makakakita ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit at namamatay. Bagamat puno ng pangamba, ang bawat tao ay umaasa na ito ay matapos na. Na sa gitna ng paghihirap ay may namamalaging mga pagkakataon. Mahirap at masakit ang mga naging karanasan natin. Ngunit kahit sa panahong walang-wala na ang bawat isa sa atin at nangangailangan, ating nasaksihan at naramdaman ang pagbabayanihan, pagmamalasakit, pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat isa. Ang ating mga naranasan noong panahon ng pandemya ay buong buhay nating dadalhin na siyang magsisilbing aral at panibagong simula para sa lahat. Sapagkat ating tatandaan, walang sino man ang hindi nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay. Ngunit, maaari nating makita ang positibo sa lahat ng bagay kahit nasa pinakamasamang pagkakataon.